training. Ito yung basic carpentry at saka basic nail care. So, pwede silang after the training, although meron din silang parang toolkits na pang-umpisa nila para magkaroon ng livelihood, kumbaga. Siyempre, home service, pag ano, di ba? And then, yung sa carpentry naman, pwedeng on-call naman sila o merong gustong magpagawa ng ganito, ipaki-repair. So, yun yung mga skills training. So, kung ano lang, na-follow lang nila yung Facebook page, makikita naman nila, malalaman nila rather, yung schedule ng mga skills training. So, pwede silang mag-register. Siyempre, hanggat may slots. Okay. Kumbaga, first come, first serve. Actually, very close din yung coordination. So, pag merong need sila, halimbawa, o kailangan namin ng ganitong mga workers, coordinate nila sa amin. So, vice versa. Tulungan na lang, kumbaga. Close coordination. So, kailangan, lalo na sa mga baguhan, kailangan they need to be accredited muna sa amin. So, it's our protocol na mag-submit na sila ng mga requirements like yung company profile. Kung sila ay overseas recruitment agency, kailangan yung DMW license with affidavit of undertakings, yung approved job orders na in-approve ng DMW. So, yung outstanding balance, kailangan namin yun. So, ano yung mga qualifications. And then, kailangan din nila magsabit ng registration sa BIR, sa SEC, or sa DOLE, saka yung no pending case. And then, ano ba yung mga terms and conditions na nire-require ng kanilang principal employer over our job seekers. Sa local companies, naman, syempre, company profile din, mga registration ng halos same din. Ang pagkakaiba lang, pag overseas kasi job orders, pag sa local job vacancies, yung mga, at saka business permit, yun. Unemployed, ito naman yung meron kami, yun nga, ngayon, katatapos lang ng ongoing orientation sa mga, yung space workers. So, di-deploy sila sa mga schools, kung saan pwede silang matuto kung ano ba yung parang ito na yung real world na trabaho. So, kung ano man yung income nila, at least magagamit nila sa kanilang schooling. Ito yung mga job seekers na naman, kung gusto silang mag-walk-in po dito? Oo naman, pwede naman. Kung gusto nila makabil ng aming services, they have to go here and register. So, kung nakapalo naman sila, pwede silang mag-register online. Ang office nito, Monday to Friday, 8 to 5. Wala po kaming, kumbaga, no break time policy. So, maging ano lang sila, dapat dala na nila kahit resume muna with picture. So, kung meron silang work experience, kaya i-attach nila yung Xerox copy ng kanilang employment certificate at training certificate. Kasi meron din kaming walk-in na client, company na, kailangan namin with placing personality. Tapos, titignan nila, walang picture, diba? So, yun. Okay, so ito yung parati ko na lang sinasabi sa mga applicants na number one is yung preparation. Preparation of oneself, yung physical self. Siyempre, pag mag-apply sila ng trabaho, they are expected to be in business attire. Okay, so preparation of, tawag dito yung sa intellectual self. So, kailangan prepared sila sa exam kasi may mga companies na upon conduct of their local recruitment activity, meron na kagad na exam. So, kailangan tandaan lang nila yung speed and accuracy kasi may timer. And then sa interview, so importante yun, kailangan meron silang guts or nerve. They should be smart enough to face for that interview. So, they need to prepare. So, intellectual self and then the physical self. Saka yung pangatlo, they have to prepare paper requirements. Mag-apply ka ng trabaho, you should bring with you your resume with picture. And then, yung scholastic records nila, like yung sa diploma, transcript, at saka mga clearances. Kung mag-apply naman sila overseas, mas makakatulong kung nakaredy na yung kanilang passport. So, they need to, muna, i-submit yung mga Xerox copy. Ngayon, pag ni-request nila yung original, siguro naman pag nakapasa na sila sa final interview o sa employer's interview. So, yun lang, paper requirements, and pinaka-importante yung attitude. Kasi no matter how intelligent you are, if you have bad attitude, the company will reject you, di ba?
So, yun lang, push lang. Pray until something happens. Yun ang may advice ko din sa kanila.